Bakit kaya ganito ang reaksyon ni Kuya nung tinikman niya ang Diwata Pares Overload na pumila pa daw ng 3 oras? Mapapaisip ka ba kung sinasadya niya itong gawin o kaya eto na talaga yung totoong panlasa niya? Mapapaisip ka habang pinapanood mo yung reaction niya, no? Na sinasadya ba niya yung ganitong klaseng pag-react sa video na to? So makikita mo talaga na inamoy-amoy pa niya, tapos parang patingi-tingi pa muna yung tikim-tikim, ganyan, bago niya nilamutak yung Diwata Pares Overload na in-order niya. Tapos, partial lang ito ng video ha. Hindi natin nakita yung buong video na hindi niya pinakita kung paano niya inubos yung in-order niya sa Diwata Pares Overload. Pero ito lang yung masasabi mo, no? Grabe, pumila pa talaga sila ng 3 hours bago nila natikman yung pinaka-trending na Pares Overload sa buong Pilipinas. And yes, grabe, may mga makikita ka talagang nakapila na tao sa likuran ni Kuya habang tinitikman niya yung food na yan. And may mga nakatayo, may mga nakaupo, ayan. Tapos, grabe, star-studded talaga itong Diwata Pares Overload. So, hindi ko alam kung ano yung magic na ginawa ni Diwata, kaya dinadagsa talaga siya at dinudumog at willing to wait talaga, willing na pumila para lang tikman ang kanyang Pares Overload. Pero magdi-disclaimer ulit tayo ngayon ha, na wag muna nating i-bash si Kuya kasi nga uulitin natin, yung pagtitaste natin ng kung ano-ano ay subjective po yan. Kapag ang isang tao ay hindi na-satisfy sa natikman niya, pwedeng yung ibang tao naman masasatisfy sila. So, it's a case-to-case scenario. And syempre din, no, wag nating i-bash ang Diwata Paris Overload dahil sa reaction lang ng isang nag-video na pinakita niya kung ano yung reaction niya after niyang tinikman yung kanilang sinaserve na pagkain. Ito naman yung ating reaction. Una sa lahat, i-congratulate natin si Diwata Pares kasi napaka-successful ng kanyang paresan. Ang daming gumagaya and ang daming dumadagsa doon sa kanyang paresan. Regardless kung saan siya nakalocate, kahit sa gilid man yan ng kalsada o kaya may permanent na pwesto, basta kahit kung nasaan siya, doon sila pumupunta. Pangalawa, pagdating naman sa reaction ng iba, marami ang nagsasabi na sulit siya. As in, yung sulit na word ang mas naririnig ko. It's because yung components ng sinaserve niya. Ito yung liempo, tapos yung chicharong bulaklak, and then only rice, only soup, and then meron pang soft drinks na free, which is sulit talaga siya sa 100 pesos. And then, regards sa sanitation, syempre, pag sa kalsada kasi walang proper na disposal, walang proper area for preparation, tapos i-consider mo dyan yung environmental factors, para makita mo talaga kung okay ba yung preparation, food preparation ng isang establishment. So ngayon naman, willing naman si Diwata na i-elevate tsaka i-improve yung kanyang paresan. And kita nyo nga naman yung kanyang dedication, no? Tapos, hindi rin natin mabe-blame kung may mga tao na hindi sila satisfied sa lasa, pero meron din naman mga tao na satisfied sila. Tapos, worth it daw yung pag-wait nila ng 3 hours. So, para sa akin, the best time siguro para hindi ka makipagsiksikan sa pila ay between 5 a.m. to 9 a.m. na kung saan tulog pa yung mga tao. Kaya if ever man na napadpad ako doon na area, probably mga 5 a.m., 6 a.m. ako pipila para hindi ako may pagsiksikan. Yan. And para sa akin, kanya-kanyang taste buds lang yan. So, ang importante dyan, just accept kung ano yung mga criticism because yung mga criticism can actually help you to grow. Kasi nga, di ba, bago ka umasenso, tanggapin mo muna yung mga very harsh comments against you para kapag na-immune ka na, deadma ka na. Kapag medyo napapansin mo na umaangat ka na hindi mo na kailangan ng mga negative bashings ng iba. No wonder marami ang gustong ipatumba or ipasara yung business ni Diwata Pares Overload. Kasi nga,
Ang daming mga businesses na katabi niya na hindi siya pinupuntahan ng mga tao, kundi siya lamang. So, yung iba, pwedeng sabihin natin na kumukuha ng ibang vloggers para magkaroon ng negative review para kay Diwata Pares, para sa ganon, mabawasan yung positive na vibes para sa kanya at ma-divert sa ibang paresan. So, it's a matter of competition and rough marketing strategy. Ganyan yun. So, congratulations pa rin kay Diwata kasi kahit na anong gawin ng mga iba na gustong sumira ng kanyang business ay nananatili pa rin resilient ang kanyang Diwata Pares Overload. At ang dami na nga gumagaya sa kanya eh. So, yun lang. I hope makavisit ako dyan someday and tingnan natin ang aking panlasa. Tapos, kung tatanungin niyo ako, I think magugustuhan ko siya kasi hindi naman ako masyadong maarte sa food. Hindi ko lang nagugustuhan ng isang food kapag medyo naaalatan na lang ako. Or siguro kapag medyo matabang, okay pa. Pero kapag medyo nakalasa na ako ng sobrang, alam mo yon, yung medyo salty na siya, ayun, doon na ako na-turn off. Pero I believe yung timpla ng Diwata Pares Overload, magugustuhan ko siya. At sa sobrang kasikatan ni Diwata Pares Overload ay member na rin siya sa FPJ. O di ba? Biruin nyo. So I think talagang uusbong talaga yung kanyang karera, hindi lang bilang isang social media personality, kundi baka pwede na rin siyang pumasok sa mass media katulad ng nangyari kay Tony Fowler. So expect na marami pang projects ang lalapit sa kanya dahil nasa peak na siya ng kanyang karera o kaya packet pa lang siya sa kanyang peak of career. Ayan. So congratulations sa kanya dahil isa na talaga siyang legit na artista na. O, di ba? Social. So, anyway, follow me sa ating Instagram account. Ayan po, The Story of Anthony. So, don't forget to follow me and sana may natutunan kayo dito sa video na ito. And especially, sana naging inspiration kayo or naging inspiration si Diwata Pares Overload para magsakripisyo sa buhay para umangat. Okay, so thank you and God bless.